So yun mga guys, magtatato tayo ngayon dito sa kumpare ko na taga Tondo. Yan, so tuwang-tuwa ako kasi dinadayo pa ako nito dito sa Quezon City para magpatato lang. Matagal ko na siyang kliyente pero may mga artist din siyang iba. Pero pag malakihang tattoo talaga sa akin to nagpapagawa. Malaking tiwala sa akin ng kumpare ko eh. Ito yung gagawin namin guys oh. Yan. Fudog. At wala pang kulay. Ako na daw bahala. Ganyan katiwala sa akin tong kumpare ko na to. Tignan mo, akala niya maglalaro lang kami. Tawa pa siya ng tawa. Hindi niya alam, magkakasakitan na kami. Pero matibay talaga to sa sakit guys. Ito yung pinakamatibay kong naging model sa competition. Yan. So ito yung gagawin namin. Ayan, nag-freehand ako dyan kasi may mga part na hindi namin naayos ng dikit. Kaya nag-freehand na lang ako. Kasi guys, minsan mas okay talaga mag-freehand na lang kayo dun sa mga ibang part. Tulad sa taas, sa mga gilid, nag-freehand ako dyan. So start na tayo guys. Dito gumamit ako ng yellow dragonfly na size ay 14RS. Ayan. So sabi niya kasi sa akin, gusto niya makapal daw yung outline. Ayaw niya raw ng manipis. So syempre, ginawa natin yung gusto niya. Mahirap naman guys na sumuway tayo sa kliyente natin. Mas okay yung idea niya kasi siya naman yung masusunod, balat niya yun, 'di ba? Pero kung hindi naman talaga okay, pwede naman magbigay tayo ng idea na mas maganda. Yan. So dito natapos ko na yung lining, hindi ko na video lahat, pasensya na kayo. Basta yung ginamit ko diyan sa outline 14RS. Yan. Tapos sa loob, gumamit ako dyan ng 7RL. Yan yung mga ginamit ko dyan na pang lining. Dyan sa block na yan. Pero marami pa akong gagamitin na needle dyan guys. Hindi lang yon. Gumamit din ako dyan ng 7cm, 5RL. Tapos, ano pa ba yung ginamit ko? 15cm. Ayan yung nakikita nyo sa video na yan. 15cm yan guys. Yan. So yung block, syempre yung lagi ko naman sinasabi, dynamic block lang yung ginagamit ko dyan na block guys. Yan. So medyo matagal ko to ginawa kasi ang problema dito guys, wala pang kulay na nakalagay dito sa tattoo na to. Black and gray lang. Ang gusto ng kumpare ko na to, colored. So kailangan kulayan talaga natin ng matindi to, 'di ba? At ayan, ginamit ko dyan golden yellow, tapos naghalo ako ng brown dun sa bandang dark. Tapos ito naman guys, golden yellow yan. Yan yung ginagamit natin. Kasi gusto ko may blending ng kulay. Yan, para medyo parang realistic siya. Hindi siya yung parang flat na flat lang yung kulay na parang mga neo-traditional. Ganun kasi yung style ko eh. Hindi ko alam sa iba kung gusto nila ng simpleng kulay lang. Ako kasi medyo nag-iimbento ko ng mga dark to light na kulay. Yan, mas nagugustuhan ko yung ganun. At yung tiwala naman sa akin ng kumpare ko na to, na kliyente ko, malaki talaga. Kasi syempre yung kaliwang kamay niya na full sleeve ko na yun eh. So etong kanan naman niya yung pinapagawa niya sa akin. Pagka guys, nagtatato kayo ng tattoo na kayo maghahanap ng kulay, mas okay na tumingin muna kayo sa net, sa Google, sa Pinterest, sa Instagram, mga ganyan. Kasi doon makikita nyo yung mga kulay na babagay dito sa gagawin nyo. Pero kung magaling kayo sa pagkukulay, yan, kahit hindi na, kasi kayang-kaya nyo naman yun. Sinabi ko lang na tumingin kayo para may idea rin kayo pagka nahihirapan kayo. Yan. Ang ginamit ko dito na ink, marami guys eh. Gumamit ako ng Radiant, Star Bright, Arctic Ink, tapos Eternal. Baka magtanong kayo guys kung bakit magkakaiba. Magkakaiba siya kasi may mga ink pa ako na galing ibang bansa. Tapos gusto ko rin subukan kasi yung Arctic Ink. Kasi nga mura siya, tapos maganda rin yung quality.
Yung nakikita nyo na parang blue-green, yung teal, Arctic ink yan guys. Yan. So marami akong teal. Tapos yung dark naman, emerald yan ng ng Radiant. Yan, yung dark teal. Pero wala kasing dark teal eh. Emerald yung pangalan niya. Tapos sa medyo dark pa talaga, hinahaluan ko lang siya ng yung 'di ba, pag nagtitimpla ako ng gray wash, meron dark, tapos medium, tapos light. Yung medium yung nilalagay ko para mag-dark yung tag dito, yung emerald. Yan. Kasi baka magtanong kayo, bakit naging triple dark yan? May dark, medium, tapos light. Ganun yung ginagawa ko. Tapos minsan naman guys, 'di ba, kasi minsan hindi ko nakukuha yung pinaka-light talaga ng kulay. Parang puti na yung style. Ang ginagawa ko, hinaluan ko ng white. Yan. So mga basic lang yun na idea sa pagtatato. At alam kong magagawa nyo rin yun sa pagtatato nyo. Basta kailangan nyo lang ng control. At syempre tamang aral sa ink. Yan. Sa tamang color blending. Kailangan nyo rin yan syempre. Hindi naman talaga isang bagsak alam mo na lahat. Walang ganun. So dito nabubuo na natin siya, nakikita ko na yung itsura, kung okay ba siya. Kasi guys, syempre mahirap to. Wala talaga akong idea kung ano ikukulay dito nung una. Sinabi lang ng kumpare ko, gusto niya raw yung emerald tsaka yung teal. Kasi meron siyang ganun na tinatuko at hanggang ngayon maganda pa rin yung kulay. Kaya ito yung napag-isipan kong kulay talaga kasi yan yung sinabi niya eh. 'Di ba? Hindi ko na binago, hindi na ako nag-suggest kung ano ba yung maganda. Kasi tinignan ko yung dati niyang tattoo, sobrang ganda pa rin ng kulay. At ito yung ink na ginamit ko doon. Yan. Kaya solid na solid talaga guys. Yung kulay na yan pagka nag-heal yan. Kasi babalik to sa akin eh. Pagka gumaling na to, papakita ko sa inyo. Yan. So dito naman nag-orange ako diyan. Dapat yellow yan guys eh. Pero syempre dapat iba yung kulay. Kasi iba yung style nitong ginagawa ko na to dun sa pinaka parang buhok niya sa ulo. So ayun yung naging yellow, hindi ito. Kasi ito ginawa kong orange tapos parang light orange para maiba siya. At yung kinulay ko naman dun sa mga bilog-bilog niya sa ulo, yan o yung mga light. Yan yung teal na hinaluan ko ng puti. Kasi ayoko yung paiba-iba yung kulay dito sa katawan ng Fudog na to. Mas gusto ko yung parang may pagka-uniform siya na parang iisa lang yung kulay. Kasi pagka iniba-iba ko yan guys, medyo pangit na siguro tignan or natatakot ako kasi hindi namin sure talaga eh. Kaya yun, pagka na lang, pinagkakasunduan na lang namin ng kumpare ko kung ito na lang pre, parang ganun lang eh. So gusto naman ng kumpare ko na ganun, kaya ito yung nagiging resulta ng ginagawa namin. Kasi feeling ko dito guys, hindi lang ako yung artist, pati yung kumpare ko, kasi may mga idea rin siyang sinasabi every time na nagkukulay ako eh, 'di ba? So parang kakapalitan kami ng mga words na idea na ito dapat yung kulay para sa tingin mo. Parang ganun lang eh. Kaya sabi ko, oo nga maganda rin yan. So yun na lang gawin natin. So sabi niya, sige, yun na lang. Kaya yan yung resulta ng combine ng mga isip namin. Pero guys, sobrang hirap talaga gawin ng ganitong tattoo na hindi mo pa alam yung kulay ng gagawin mo. Napakatagal ko to ginawa. Siguro simula tanghali hanggang madaling araw. So sakit talaga ng katawan ko nun guys, kasi hindi ako sanay ng ganun. Ngayon kasi medyo may mga nararamdaman din tayo na sakit sa likod natin, kaya minsan sinisession ko na lang yung iba. So ito kasing kumpare ko na to, talagang gusto niya to isahan lang yung tattoo niya. At hindi na rin ako nakatanggi. Kaya yun, umabot kami sa ganung oras, napakatagal. So hindi ko na madetalye kasi may mga pahinga din kami, kaya yun na lang yung sinasabi ko, simula tanghali hanggang madaling araw.
Baka sabihin ng iba, mabagal ako magtato. Pasensya na kayo. Hindi talaga ako nagmamadali pagka nagtatato ako eh. Kaya umaabot ng ganong oras. Pero hayaan nyo na yun guys kasi ito na yung ginawa ko. Ayan. So ito yung naging resulta ng ginawa ko. Ayan o, di ba? So natuwa naman yung kumpare ko sa ginawa namin na kulay. Ayan. Titignan natin to pagka nag-heal na. Kasi babalik pa to guys eh. Pupunuin daw namin yung braso niya. Ayan. Sa lahat pala ng hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, pakisubscribe naman ako kung okay lang. At click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga tattoo videos ko. Pati din pala yung Facebook page ko na nasa screen. Ayan. So paki-follow ako dyan kasi nag-upload din ako ng mga short videos dyan sa page ko. At yun, salamat sa mga nanood. Sana may natutunan kayo. At hanggang dito na lang muna sa susunod ulit. Bye!